my beloved Boss Mike Severa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga. Naloko na. Oo, eto na. Si Harry Roque, meron na namang pinaglalaban. Naloko na. Ay, nako, oo. Meron na naman pinaglalaban. Oh. Ewan ko ba dito kay Roque, hindi na nadala. Hindi naman na to kinakampihan ng mga kakampi niya. Yung mga dapat nakakampi niya, hindi naman na siya pinagkakampihan, di ba? Oh, so eto na nga mga kababayan, ha? Si Harry Roque ay may pinaglalaban, naghahamon. Oo. Naloko na. Ano naghahamon, Boss Mike? Diba? Siya dapat ang hinahamon? Naloko na. Uy, Anino! Grabe ka! Anong hinahamon ang ibig mo sabihin? Siya yung hahamonin? Oo, diba? Kasi maraming panghamon. Naloko na. Panghamon yung alin? Hoy, maiba nga ako. Ikaw talaga. Kung ano-ano sinasabi mong hamon yan, ha? Hamon ba sa katawan ni Harry Roque? Naloko Hindi. Hamon talaga, hindi hamon. Hamon. Oh. Sige na, eto na, panoorin na natin. Naghahamon si Harry Roque. Naloko Yehey! na. Oh, pasok. Oh, Harry Roque, pasok. Mo ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang mga nagsampa ng kaso sa International Criminal. Ano, ulitin mo, hindi yan narinig. Oh, ulit. Oh, game. Hinamon ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang mga nagsampa ng kaso sa International Criminal Court na kasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Ay, wala. May kaso na nga si ICC. Para saan pa yung kaso-kaso dito sa Pilipinas? Naloko Diba? Okay na yun. Okay na, ICC. Tapos na dun eh. Oo, okay na eh. May warrant na dun eh. Naloko Ano pang silpi? Tsaka pag dito sa Pilipinas, malamang walang mangyari dyan. Oo, alam nyo naman eh, di ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Roque? Naloko na. Hindi, wala na. Oo, finish na. Kung maapila-apila ka pa ng ganyan. Oo, tama na. Kaugnay na madugong kampanya laban po sa illegal na droga. Sa panayam ng Super Radio DCWB, sinabi ho ni Roque na una nang sinabi ni Duterte na handa niyang harapin ang anumang kaso sa Pilipinas pero hindi sa labas ho ng bansa. Ay, takot pala. Sabi niya kahit saan eh. Diba? Sabi ni Digong, kahit saan, haharapin ko yung mga yan. Sabi, saan ba yun? Saan ba yun? Saan ba yung ICC? Sabi niya yung Boss Mike? Oo. Sabi niya yun eh. Sabi niya, Naloko na. saan ba yung ICC? Baka nasa West Philippine Sea yung ICC, Digong. Ha? Baka ang hindi mo alam eh, nasa ICC lang, ang ICC nasa West Philippine Sea lang pala. Kaso pinamigay mo eh. O paano yun, di ba? Lana. Pasok. Ayon pa kay Roque, wala nang immunity si dating Pangulong Duterte dahil natapos ng kanyang termino bilang presidente ng bansa. Correct. Opo, hanggang ngayon po Totoo naman yun. Wala ka ng immunity, ha? po pwede up to 20 years Ay. period eh. Kaya lahat nga ng mga naghain ng kaso doon sa ICC, maghain po kayo dito. Ay, bakit okay? Kain eh. Kasama ka yata doon, ha? Diba? Naloko na. Parang alam ko nga. Si Rocky, di ba? Sa ano yan eh. Commission on ano yan eh, Human Rights yan dati. Hindi kaya kasama ka doon, Roque? Bakit di mo ginawa noon? Samantala, naniniwala naman si Roque na nagbago na po ng posisyon ng Administrasyong Marcos kaugnay ng pakikipagtulungan sa ICC. Kasunod na rin po yan ang anunsyo ng Department of Justice, DOJ, na maglalabas sila ng legal briefer. Yan yung legal briefer. Nako, para i-brief ang Pangulo, ganon. Anak ko, Diyos ko po. Naloko na. Wala na nga. Naniniwala si Roque. Naniniwala rin kayo mga kasama mo, Roque? Ha?
Naniniwala kaya si Panelo na nagbago na ang posisyon ng Pangulong Bongbong Marcos? At ng Malacanang? Kasi matagal na naming alam na bago na talaga. Matagal na yan eh. Oo, matagal na sinasabi yan na huwag kayong kapakampante. Pakampante, siya, weak leader. Kala niyong weak yan? Nako, matulis yan. Oo. Ang tulis kaya ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Wala na ito mga ito. Iwan ko si Rocky. Paniniwalaan pa kaya ito ng mga kasama? Kung saan nakapaloob ang legal options ng Pangulo sakali mag-issue ng arrest warrant ang ICC. Well, una-una, hindi lang po impression yan. Nagsalita na po si Secretary Remulla mismo na talagang makikipagtulungan na tayo sa ICC. Yan po on record, no? Kaya nga! Ano pang inihintay mo? Hindi ka naman... Panelo, Banatbay, naniniwala ba kayo dito kay Roque? Di ka pinaniniwalaan ng mga kasama mo. Oo, ayoko na rin maniwala dyan. Naloko na. Pero totoo tuloy-tuloy na ang ICC. Hindi nila alam. Oo, nasaan na yon? Eto, nasaan na? Boss Mike, pakita mo nga. Nasaan na? Yan Nakikinig. Sinabi na nga namin na wala. Nakikinig sila doon sa isang tao na mahilig sa gumawa ng kwento. Kwento mo lang yan. Naloko na. Sabi ng kasama mo, Roque, kwento mo lang yan. Hindi ka dapat paniwalaan. Ang dapat paniwalaan, si Panelo lang. Ganon, si Panelo lang ang tama. Si Panelo lang ang kadikit ng presidente. Ikaw, sampid ka lang. Sinisiksik mo lang yung sarili mo. Epal. Ganon. Kawawa naman si Roque, boss. Wala, ganon talaga eh. Oo, binabanatan ng mga kasama niya eh. Yun na nga hindi ko maintindihan Attorney Panelo, bakit nakikinig sila doon sa... Pakiusap ko ng laman sa'yo, Roque, kung maaari lang. Tama na. Tama na ang nagsasalita ka para sa mga Duterte. Di ba? Ikaw, Roque. Salita ka pa lang salita sa mga Duterte. Ayaw na nila sa'yo. Kung ako sa'yo, tayo ka na sarili mong grupo. Diba? Tayo ka na lang sarili mong grupo. Boss Mike, may sasama ba sa kanya? Ayun lang. Kung may sasama, anino? Tingin ko, solohin niya na lang. Diba? Solohin niya na lang. Ayaw mo no, siya lahat. Diba? Siya ang maging digong, siya ang maging sara, siya ang maging bato, siya ang maging bongo. Lahat sa kanya na. Ay, naku, mga politikong ito naman talaga. Mga boss, ano masasabi nyo rito sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe sa aking channel, mga kababayan, mga boss, mga mare at pare, huwag nyo pong kakalimutan yan. Maliit na bagay sa inyo yan, pero malaking bagay sa akin yan. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalalang mahal din natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike